update ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang update sa lagi ng panahon ngayong araw ng Lunes, May 6, 2024. Easterlies pa rin ang patuloy na umiiral sa ating bansa ngayong araw at magdadala ito ng malinsangang panahon sa maraming lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng maantala o madelay ang pagpasok ng tag-ulan ngayong taon dahil aktibo pa rin ang El Nino sa ating bansa. Ngayong araw ng Lunes, posibleng pumalo ang pinakamataas na heat index sa may 47 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at Dagupan City, Pangasinan. Aabot naman sa 45 degrees Celsius sa Milawag City, Ilocos Norte, Giwan Eastern Samar at Pili, Camarines Sur at 44 degrees Celsius naman sa may Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Virac, Catanduanes at Rojas City sa Capiz. Samantalang posible namang pumalo sa 43 degrees Celsius sa Maittiague, Isabela, Sangley Point, Cavite, Tanay Rizal, Puerto Princesa City, Palawan, Cuyo, Palawan, Dait, Camarines Norte, Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar. At 42 degrees Celsius naman ang inaasahan sa may Pasay City, Metro Manila, Sinait, Ilocos Sur, Batac City, Ilocos Norte, Baler at Kasigoran sa Aurora, Olongapo City, Zambales, Masbate City, Iloilo City, Tacloban City sa Leyte, Borongan, Eastern Samar at Zamboanga City. Sa mga susunod na araw ay posibleng mabawasan ng mga lugar na nasa ilalim ng danger level dahil ito sa patuloy na paghina ng El Nino sa ating bansa. Samantala patuloy nating minomonitor ang development ng isang potensyal na sama ng panahon na posibleng mabuo sa silangan ng ating bansa. Sa ngayon nga may nakikita na rin tayong kumpol ng mga kaulapan sa silangan ng Mindanao at posibleng maging low pressure area ito sa mga susunod na oras o araw. Kung sakaling mabuo nga ito at lumakas bilang bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay papangalanan ito ng Pag-asa bilang Agon, ang unang bagyo ngayong taong 2024. Kung ating susuriin, magkaiba ang ipinapakita ngayon ng dalawang weather models na ginagamit natin na ECMWF model at GFS model. Ayon sa ECMWF model, mabubuo ang sama ng panahon ito bilang low pressure area lamang o kaya naman ay lalakas hanggang tropical depression lamang. Pagkatapos ay lalapit ito sa Mindanao at magpapaulan ang trough nito sa bahagi ng rehiyon. Ayon naman sa GFS model, mas agresibo ang ipinapakita nito. Pinapakita na mabubuo ang sama ng panahon nito sa pagitan ng Martes o Miyerkules ngayong linggo at posibleng maging ganap na bagyo pagsapit ng Huwebes o Biyernes o kaya ay Sabado. Pagsapit naman ng Sabado o Linggo ay posibleng lumakas pa ito at posibleng maging tropical storm category na siya. Makikita rin natin na mas lalapit pa ito sa susunod na mga araw sa silangan ng bansa at posibleng lumakas pa ito pagsapit ng Lunes sa mga susunod na araw. At posibleng maging severe tropical storm na siya o kaya naman ay typhoon category. Base sa nakikita nating forecast ay posibleng maglandfall o dumaan ito sa may eastern section ng Visayas lalo na sa may Leyte at Samar provinces o di kaya naman ay tumaas pa ito at umakyat sa may Bicol region. Mainit ang temperatura ng Pacific Ocean ngayon kaya posibleng magkaroon ito ng rapid intensification o mabilisang paglakas kung sakaling matuloy ang pamumuo nito. Kung sakaling mabuo nga ito ay tatawagin itong bagyong Agon at kung hindi magbabago ang pinapakita ng GFS model, kung sakaling mabuo nga ito bilang bagyo at hindi magbabago ang pinapakita ng GFS model, ngayon pa lamang ay pinag-iingat na natin ang ating mga kababayan at pinapayuhan na nating umantabay sa mga updates na ating ilalabas. Sa kasalukuyan, hindi pa natin masabi kung saan ang final track nito at kung gaano ba ito kalakas. May mga weather systems pang posibleng makapekto dito kaya maraming pagbabago pa ang mangyayari dito. Para naman sa lagay ng panahon ngayong hapon ay magiging bahagyang maulap o kaya maulap ang kalangitan sa bahagi ng Luzon ngunit posible ang ilang mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms lalo na sa may northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon at Bicol region. May mga inaasahan din tayong mga pag-ulan dahil sa thunderstorms sa may Visayas, particular sa may Negros provinces, Samar at Leyte, Bohol, Biliran at Iloilo, kasama na ang Antique. Sa Mindanao naman ay magiging maulap ang kalangitan at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at gabi sa may Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Surigao provinces. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng easterlies o mga localized thunderstorms.
Sa ngayon ay wala namang nakataas na gale warning sa mga karagatang sakop ng ating bansa. Yan ang update sa lagi ng ating panahon ngayong hapon. Ito po ang weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon.